Baog ka, Elena. Wala kang silbing asawa. Yan ang boses ni Miguel, sumisigaw sa mukha ko, habang ipinipilit niya ang isang batang babae na may malaking tiyan sa harap ko. Ang kondo unit na pinambili ko ng pagod at pawis, gusto niyang kunin lahat. Hindi ko alam paano ko nakaya ang lahat ng iyon, pero sa katahimikan ng aking puso, may plano akong matagal ng hinabi. Hindi pa tapos ang laban. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna. Baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Elena, 38 taong gulang, isang babaeng minsan nang nagmahal at nagtiwala ng buong puso. Ngunit ngayong araw, sa gitna ng selebrasyon ng paggunita sa lolo ni Miguel sa aming bayan, ay saksihan ko ang pagguho ng mundo ng dating asawa ko. Ang araw na ito ay hindi lang paggunita, kundi paglalantad ng katotohanan. Dito ako naglalakad sa labas ng bahay, malayo sa ingay ng salu-salo, nakikinig sa bawat salita, bawat hiyawan, at bawat pagyanig ng lupa na nagmumula sa loob. Ramdam ko ang simoy ng hangin sa aking pisngi, dala ang halimuyak ng mga bulaklak na handog para sa mga yumao, at kasabay nito, ang amoy ng matamis na litson na inihanda para sa okasyon. Akala ko, tapos na ako sa lahat ng drama ng pamilyang ito. Ngunit tila may huling palabas pa ang tadhana, at ako, sa aking pagiging tahimik, ay naging saksi. Ang loob ng bahay ay tila isang tanghalan kung saan nagaganap ang isang kaganapan na matagal ng pilit itinago. Nakita ko si Jasmine, ang kabit ni Miguel, na may malaking tiyan, mayabang na naglalakad sa gitna ng mga bisita, tila siya ang reyna ng okasyon. Si Miguel naman, nakangiti ng pagkalawak-lawak, ipinagmamalaki si Jasmine sa bawat kamag-anak at ipinangangalanda na magkakaroon na sila ng itagapagmana para sa kanilang apelyido. Ang bawat salita niya ay tila patalim na sumasaksak sa alaala ko ng nakaraan, ng mga taon kung saan ako ang sinisisi, ako ang tinutukso, ako ang ipinapahiya. Ngunit ngayon wala na akong naramdamang sakit. Tanging isang kakaibang kalmado, isang paghihintay sa isang bagay na alam kong darating. Biglang nanindig ang balahibo ko nang makita ko si Aling Rosa, ang dati kong biyenan na pumasok sa loob. Hindi siya nagpahula, hindi rin niya inihanda ang sinuman sa kanyang pagdating. Malamig ang kanyang mukha, walang bahid ng ngiti, at sa kanyang kamay ay maihawak siyang isang folder ng mga dokumento. Dumiretso siya sa gitna ng sala, kung saan nakatayo si Miguel, na puno ng pagmamalaki. Tiningnan ni Aling Rosa ng diretso sa mata si Miguel, at sa kanyang boses na matalas, ngunit puno ng matinding galit at sakit, nagsimula siyang magsalita. Miguel, kakasabi mo lang na ang iyong dating asawa, si Elena, ay walang anak. Ang mga salitang iyon ay tila bumalik sa akin, mga salita na minsan nang bumalot sa akin ng kahihiyan. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Itinaas ni Aling Rosa ang folder ng mga papeles. Ang kanyang boses ay lumakas, naging malinaw, at puno ng matinding sakit. Ngayon, sa harap ng ating mga ninuno at buong pamilya, linawin ko kung sino sa atin ang hindi magkakaanak. Miguel Valbuena, baog ka, anak. Ang hiyawan ni Aling Rosa ay tumago sa bawat sulok ng bahay, tila isang kulog na biglang bumulabog sa katahimikan. Namutla si Miguel, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, at pilit niyang inagaw ang mga papeles mula sa kamay ng kanyang ina. Tila naglaho ang lahat ng kanyang pagmamayabang. Si Jasmine naman, na kanina'y taas noo, ay biglang namutla, halos mawalan ng malay at unti-unting napaupo sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, narinig kong nanginginig ang kanyang boses, at siya'y umamin, patawarin mo ako, Miguel. Nagkasala ako ng malaki. Hindi mo anak ang bata. Ang mga salitang iyon ay tila huling saksak sa puso ni Miguel. Bumagsak siya sa sahig, walang malay. Nagkagulo ang buong bahay. Ang iba ay tumawag ng doktor, ang iba naman ay kumaripas patungo kay Miguel. Ako, nakatayo pa rin sa labas, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Matapos ang lahat, dumating din ang araw na ito. Oras na para ikwento ang lahat, mula sa simula. 5 taon na ang nakalipas, bago ang lahat ng ito, may isang Miguel na minahal ko ng buo. Sariwa pa sa alaala ko ang aming kasal,
ang aming mga pangarap, ang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Siya noon ang aking kalakasan, ang aking kanlungan mula sa anumang bagyo. Ngunit ang kaligayahang iyon ay unti-unting nilamon ng isang mabigat na pangarap ng pamilya, isang pangarap na hindi ko kayang ibigay, o sa tingin nila ay hindi ko kayang ibigay. Simula nang ikasal kami, ang salitang ki-anak ki ay naging anino na laging sumusunod sa amin. Si Aling Rosa, ang aking biyenan, ay isang babaeng may matibay na paninindigan at malakas na boses. Hindi niya kailanman ikinubli ang kanyang pagnanais para sa isang apo. Wala pa bang apo, Elena? Madalas niyang tanong, bawat tanong ay tila isang mabigat na bato na dinadagdag sa aking balikat. Ang anak ko lang ang magpapatuloy ng pangalan natin. Kailan niyo ba bibigyan ng apelyido ang pamilyang ito? Ang boses niya ay puno ng kapangyarihan, ng pag-aari, tila ako ay isang kasangkapan lamang para sa kanilang apelyido. Si Miguel, na nooy masigasig pa, ay unti-unting nalugmok sa bigat ng mga salitang ito, ng mga tingin ng mga kamag-anak, ng mga bulungan ng mga kapitbahay. Matapos ang 2 taon ng kasal na walang anak, hindi na kinaya ni Aling Rosa ang katahimikan. Ang kanyang boses ay tila isang tambol na patuloy na bumubulabog sa aming payapa sanang tahanan. Pinilit niya si Miguel na magpa-check up. Bakit ako magpapatest? Malusog ako. Ang kanyang pagtutol noon ay maihalong galit, maihalong pagmamalaki. Ngunit sino nga ba ang makakatanggi sa matinding panggigipit ng isang inang gustong-gusto ng magkaroon ng apo? Pumayag si Miguel. Sumama ako sa kanya sa ospital ng Maynila Medical Center sa isang fertility clinic, 3 taon na ang nakalipas. Naaalala ko pa ang mabait na mukha ng aming doktor, si Iggy Reyes, isang babaeng may mahinahon na tinig at mapagkumbabang tingin. Binasa niya ang aming mga resulta, pabalik-balik ang tingin sa mga papel, bago niya ako diretsong tiningnan. Elena, ganap na normal ang iyong mga resulta, malumanay na sabi ni Iggy Reyes. Ang iyong matris, ovaryo, lahat ay malusog. Wala kang anumang problema sa pagbubuntis at panganganak. Nakahinga ako ng maluwag, tila may mabigat na bato ang biglang nawala sa aking dibdib. Lumingon ako kay Miguel, handang humiti, ngunit ang aking ngiti ay biglang nanlamig nang makita ko ang namumutlang mukha niya at ang nag-aalinlangan na tingin ni Iggy Reyes. Ginoong Valbuena, nagsimula siyang magsalita, hinahabaan ang bawat salita, para sa mas tumpak na resulta, nagsagawa kami ng 3 pagsusuri sa semilya. At ang mga resulta di. Umusad si Miguel, mahigpit na nakakapit sa kanyang mga kamay. Ano po ang problema sa akin, doktora? Ano po ang sabi? Ibinaba ni Iggy Reyes ang isang papel sa harap niya. Kung titingnan mo ang ulat na ito, ang porsyento ng buhay na sperm ay halos wala na. Karamihan ay amorphous. Pasensya na po, ngunit sa ganitong kondisyon, halos imposible ang natural na pagbubuntis. Ang mundo ko ay tila huminto. Tiningnan ko si Miguel. Namutla ang kanyang mukha, walang dugo. Nakatitig siya sa papel, nanginginig ang mga balikat. Doktora, wala po bang pagkakamali? Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala akong problema. Marahang umiling ang doktora. Ito po ang huling resulta, Ginoong Valbuena. Malaki na ang pag-unlad ng medisina ngayon. May mga pamamaraan tulad ng in vitro fertilization. Kasinungalingan, malakas na sigaw ni Miguel, biglang tumayo, bumagsak ang silya. Mga sinungaling kayo. Imposibleng baog ako. Impossible. Tumakbo siya palabas ng silid ng doktor. Naiwan ako, tuliro, sa tabi ni Iggy Reyes. Mabilis akong nagpasalamat at sumunod sa kanya. Nakita ko si Miguel sa hagdanan ng emergency, nakaupo sa isang pahingahan, kinakalmot ang kanyang buhok gamit ang 2 kamay. Ang kanyang mapait at puno ng pagkabigo na iyak ay umaalinggaw sa tahimik na espasyo. Hindi ko kailanman nakita siyang ganoon kasakit at kawalang pag-asa. Naramdaman ko na tila hinati ang aking dibdib ng isang kutsilyo. Umupo ako sa tabi niya at niyakap siya.
Iniyakap niya ang kanyang ulo sa aking balikat at umiyak na parang bata. Wala akong silbi, Elena, hikbi niya. Isang miserable na hindi man lang magkaroon ng anak. Ano ang sasabihin ko sa nanay ko? Papaslangin niya ako. Sa pagkakita ko sa kanya na ganoon kasira, ang pag-ibig at habag na nararamdaman ko para sa kanya ay mas lumakas kaysa kailanman. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Ayos lang, bulong ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Asawa kita. Hindi nito babaguhin ang pagkatao mo. Hindi ito mahalaga sa akin. Pero sa nanay ko. At pagtatawanan ako ng lahat ng kamag-anak. Hindi natin sasabihin kanino man, matatag kong sabi. Magiging sikreto natin ito. Walang makakaalam. Kung magtanong ang nanay mo, kung may magtanong, sasabihin ko na ako ang may problema. Hindi ito mahalaga sa akin. Protektahan kita. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo at tiningnan ako. Ang kanyang mga mata namumula at puno ng pasasalamat. Niyakap niya ako ng mahigpit. Elena, salamat. Isa kang anghel. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Ngunit ngayon, sa kasalukuyan, pinadaan ko ang aking mga daliri sa mga tupi ng papel. Isang anghel. Isang utang na kailangan bayaran habang buhay. Bakit ang matatamis na salitang iyon noon ay naging napakapait ngayon? Ang pangako ko na protektahan siya ay naging tanikala na nagbigkis sa aking buhay. Tinupad ko ang aking pangako, inilayo ko sa akin ang lahat ng kritisismo, ang mga tingin ng pagdududa, ang mga malupit na salita, at siya, ginamit niya ang aking sakripisyo bilang isang kalasag. Habang ako ay nagdurusa, siya, isang malusob na lalaki sa mata ng mundo, ay namuhay ng tahimik at tahimik na naghanap ng bagong kasiyahan. Ibinalik ko ang ulat sa loob ng kahon at inilagay ito sa orihinal nitong kinalalagyan. Itinago ko ang kanyang sikreto, ngunit kasabay nito, itinago ko rin ang aking sariling kawalang katarungan. Akala ko, sapat na ang aking pag-ibig para protektahan kaming dalawa, ngunit nagkamali ako. Ang nasaktang pagmamalaki ng isang lalaki ay hindi nawawala, nagiging kaduwagan at pagkamakasarili lamang. Mula ng gabing naamoy ko ang kakaibang pabango sa katawan ni Miguel, unti-unting lumaki at kumapal ang di nakikitang pader sa pagitan namin. Hindi na siya sumisigaw sa akin tulad ng dati. Sa halip, pinili niya ang katahimikan, isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa libong insulto. Umuuwi siya sa bahay na parang anino, at sa mga araw na kumakain siya sa bahay, mabilis siyang kumakain at pagkatapos ay nilulubog ang sarili sa kanyang cellphone o computer. Laging nakaharap ang cellphone niya sa lamesa, at sa bawat notification ng WhatsApp, sinisilip niya ako nang may pagdududa bago niya kunin ang telepono at pumunta sa balkonahe. Nagsimulang lumitaw ang biglaang mga pulong sa trabaho at mga biyahe tuwing weekend na hindi ko alam kung ano ang detalye. Hindi ako tanga. Alam ko ang ibig sabihin ng mga senyales na iyon. Ang lalaking pinrotektahan ko, isinakripisyo ko maging ang aking karangalan, ay pinagtataksilan ako. Ang mas masakit pa ay sinimulan niya akong pahirapan gamit ang kaparehong dahilan na ibinigay ko sa kanya. Hindi niya diretsong sinasabi, ngunit ipinahihiwatig ng lahat ng kanyang aksyon. Ngayong weekend, baka kailangan mong magsimba sa Quiapo, magdasal para magkaanak, o maghanap ng albularyo, kaswal niyang sabi habang kumakain kami ng hapunan, hindi inaalis ang tingin sa cellphone. Mahigpit kong kinapit ang aking kubyertos. Hindi pa namin naisasara ang paksang iyon. Kahit magdasal ako, kung ako ang may problema, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ang tono niya ay maihalong panunuya at paghamak. Akala mo ba bumabagsak ang mga bata mula sa langit sa pamamagitan lang ng pag-upo at walang ginagawa? Naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking mukha. Miguel, ano ang ibig mong sabihin? Wala, kibit balikat niya. Sawa na ako. Nag-iisa akong anak. Sabi mo, hindi mo kaya ang pressure, pero ako, kailangan kong tiisin ito. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib.
Paano niya nasabi ang ganoong bagay? Alam ba niya ang naririnig ko araw-araw mula sa kanyang ina at sa mga tao sa aming paligid? Alam ba niya kung gaano nakakahiya na ituro ako bilang babaeng walang anak? Pinapasan ko ang lahat ng iyon para siya ay makapamuhay bilang isang normal na lalaki at ngayon ay sinisisi pa niya ako. Ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya ay mailamat na, ngunit ngayon ay unti-unting nanlamig. Hindi ito naging galit, kundi isang malalim na pagkabigo at isang walang hanggang habag sa sarili ko. Pinoprotektahan ko ang isang duwag na malupit pa. Ang lahat ay umabot sa sukdulan isang Sabado ng gabi. Sinabi niya na kailangan niyang makipagkita sa isang mahalagang kasosyo, isang party na hindi niya pwedeng mawala. Nakaelegante siya at inilagay ang mamahaling pabango na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang kaarawan ko. Matagal ko nang hindi naamoy ang halimuyak na iyon. Nanatili ako sa bahay, sinubukang manood ng pelikula, ngunit hindi ako makapag-concentrate. 12:00 ng hating gabi, hindi pa siya umuuwi. 1:00 ng madaling araw, tinawagan ko siya, ngunit hindi siya sumagot. Tinawagan ko ulit. Sa pagkakataong ito, sinabi ng isang recorded voice, ang teleponong tinatawagan mo ay patay o wala sa serbisyo. Nilamig ako. Naramdaman ko na may nangyari. Naghintay ako sa dilim, nakaupo sa sofa na yakap ang aking mga tuhod. Malapit ng 3:00 ng madaling araw, narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Miguel na nanginginig. Isang malakas na amoy ng alak ang bumabalot sa buong silid. Ngunit ang nakakuha ng aking atensyon ay hindi ang kanyang kalasingan, kundi ang mansa ng matinding pulang lipstick sa liig ng kanyang puting damit, malinaw na nakikita sa ilalim ng dilaw na ilaw ng sala. Gumuho ang mundo ko. Ang huling 3 taon ng pagtitiis, sakripisyo, at mga pangako ay nawasak. Umuwi ka na pala, sabi ko sa isang tinig na nakakagulat na kalmado. Maging ako ay namangha sa aking sariling kapanatagan. Nagulat si Miguel at itinaas ang kanyang ulo para tingnan ako. Hindi pa rin siya ganoon kalasing. Gising ka pa pala? Inaantay kita. Tumayo ako at lumapit sa kanya ng dahan-dahan. Umurong siya ng isang hakbang, may takot sa kanyang mga mata. Itinaas ko ang aking kamay. Hindi para sampalin siya. Itinuro ko lamang ng marahan ang mansa ng lipstick sa liig ng kanyang damit. Mahirap alisin ang mansang ito. Siguro, naging napaka-passionate ng iyong kasosyo. Minamahal naming tagapakinig, ramdam niyo rin ba ang sakit na nararamdaman ni Elena? Naranasan niyo na rin ba ang magsakripisyo para sa minamahal, ngunit ito ay sinuklian ng kataksilan? Ang kwento ni Elena ay nagsisimula pa lamang. Kung mayroon kayong sariling karanasan o payo, ibahagi sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel upang hindi mapalampas ang susunod na bahagi. Maraming salamat sa inyong pakikinig, isang Sabado ng gabi. Umuwi si Miguel, lasing na lasing, nanginginig ang bawat hakbang. Ang malakas na amoy ng alak ay bumalot sa buong sala, sumingaw sa bawat sulok ng aming tahanan. Ngunit hindi ang kalasingan niya ang nakakuha ng aking atensyon, kundi ang amoy na kasama niya. Isang matamis, ngunit nakakasuka na pabango ng babae, naiiba sa pabango na binibigay ko sa kanya. At doon, sa liig ng kanyang puting damit, malinaw na nakikita sa ilalim ng dilaw na ilaw ng aming sala, ang mansa ng matinding pulang lipstick. Sa sandaling iyon, ang mundo ko ay gumuho. Ang 5 taon ng pagtitiis, ng mga sakripisyo, at mga pangako ay nawasak, tila salamin na nabasag sa sahig. Ang bawat piraso ay sumasalamin sa katotohanang matagal ko ng pilit ikinubli. Umuwi ka na pala, sabi ko, nakakagulat maging sa aking sarili ang kalmado ng aking boses. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Lumayo siya ng isang hakbang, may takot sa kanyang mga mata. Hindi ko siya sinampal, hindi ako sumigaw. Itinuro ko lamang ng marahan ang mansa ng lipstick sa liig ng kanyang damit. Mahirap alisin ang mansang ito. Siguro, naging napaka-passionate ng iyong kasosyo.
Nanlamig ang kanyang mukha, pilit niyang kinuskos ang mansa, ngunit lalo lang itong kumalat. Elena, huwag kang magkamali ng iniisip. Lasing na lasing lang ako. Ang kanyang boses ay nanginginig, nag-aalinlangan. Sino siya? Ang may-ari ng murang pabango na inaamoy ko sa iyo nitong mga nakaraang buwan? Nanigas si Miguel. Hindi niya inaasahan na alam ko. Sinusundan mo ba ako? Tumawa ako ng mapait. Hindi na kailangan. Ang isang asawa, gaano man siya sinasaktan ng kanyang asawa, ay may ika-anim na pakiramdam kung kailan nagbabago ang puso ng kanyang kabiyak. At isa pa, Miguel, masyado kang halata. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng pagmamalaki. Nagtaksil ako, malakas niyang sigaw, basag ang boses dahil sa alak at galit. At ano ngayon? Hindi mo naman ako mabigyan ng gusto ko. Baog ka. Wala kang silbing asawa. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok. Sa wakas, sinabi na niya. Ang mismong lihim na aking pinasan ay ginamit niya para saksakin ako sa puso. Kung mabibigyan ba kita ng gusto mo? Inulit ko ang kanyang mga salita ng mapait. Ang gusto mo ay anak, Miguel. Anak. Kailangan ko ng tagapagmana para maipagpatuloy ang apelyido. Isang apo para maging masaya ang nanay ko. Mabibigyan mo ba ako niyan? Hindi. Isa kang walang silbing asawa, sigaw niya habang itinuturo ang aking mukha. Nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata, ngunit mahigpit kong pinigilan ang aking mga labi. Tiningnan ko ng diretso ang kanyang mga mata, namumula dahil sa alak at kasamaan. Miguel Valbuena, sabi ko, binibigkas ang bawat pantig ng malinaw. Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Hindi ka lang taksil, kundi duwag, walang utang na loob at malupit. Niyurakan mo ang aking sakripisyo para sa iyong sariling kapakinabangan. Wala na akong sinabi pa. Nilampasan ko siya at pumasok sa aming kwarto. Sinara ko ang pinto gamit ang susi. Hindi ko pinansin ang kanyang boses sa kabilang pinto, ang pagkatok at pagmumura. Napaupo ako sa sahig, nakasandal sa pinto. Doon lamang bumuhos ang aking mga luha, hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa aking sariling katangahan, sa paglaan ko ng 5 taon ng aking kabataan, ng aking karangalan, upang protektahan ang isang bagay na walang kwenta. Nalaman ko ng gabing iyon na tapos na ang kasal na ito. Hindi ako nakatulog buong magdamag. Nanatili akong nakaupo sa saradong kwarto, habang siya, matapos ang matagal na pagkatok at paggulo, ay nanahimik. Siguro nakatulog siya sa sofa. Hindi ko na mahalaga. Wala ang aking isipan, malamig. Ang pag-ibig, ang sakripisyo, ang kawalang katarungan, lahat ng mga damdaming iyon ay natupok sa apoy ng galit at pagkasuklam ng nakaraang gabi, nag-iwan lamang ng abo. Kinaumagahan, binuksan ko ang pinto. Naligo ako at nagsuot ng eleganteng suit para sa opisina. Nag-ayos ako ng mas maingat kaysa dati para itago ang mga earbags. Nakaupo si Miguel sa lamesa. Hindi siya ang lasing noong nakaraang gabi. Malinis din siya, handa nang pumasok sa trabaho. Mukhang hindi rin siya nakatulog ng maayos. Nang makita niya ako, tumayo siya. Elena, kailangan nating mag-usap. Ang kanyang boses ay paos, ngunit walang bakas ng pagsisisi. Sa halip, nagpapahiwatig ito ng pagkapagod ng isang taong nagpasya na. Umupo ako sa silya sa harap niya at nagsalin ng isang baso ng tubig. Tingnan mo ako. Umiiwas ang tingin ni Miguel, ngunit sa huli ay tumigas ito. Mukhang naniniwala siya na siya ang may kapangyarihan, na ako, ang asawang hindi makapagbigay ng anak, ay umaasa sa kanya. Elena, ang nangyari kagabi. Pasensya na, hindi ko dapat sinigawan ka. Isang murang paghingi ng tawad. Uminom ako ng tubig na walang imik. Ang aking katahimikan ay tila nagpakaba sa kanya. Dumiretso siya sa punto. Sa tingin ko, hindi na gumagana ang relasyon natin. Nanatili akong tahimik. Ito ay isang bagay na nakita ko na noong nakaraang gabi.
May nakilala akong iba, sabi niya habang nakayuko. Si Jasmine ang pangalan niya. Iba siya sa iyo. Bata siya, masigla at huminga siya ng malalim, tila nangangalap ng lakas ng loob para sabihin ang isang mahalagang bagay. Buntis siya. Mahigit 2 buwan na. At lalaki ang bata. Inilapag ko ang baso sa lamesa. Ang tuyong tunog ay umalingaw sa tahimik na silid. Tiningnan ko ng diretso ang kanyang mga mata. Hindi ako umiyak o sumigaw. Tanging isang mapait na tawa lamang ang lumabas sa akin. Buntis ng 2 buwan. Naalala ko ang medical report na nakatago sa kahon. Posibilidad ng natural na pagbubuntis halos wala. Malinaw na sinabi ng doktor. O sadyang tanga si Miguel para magpabola sa isang batang babaeng nagngangalang Jasmine. O sadyang napakasama niya para gamitin ang batang iyon bilang dahilan para iwan ako. Alam niyang kasinungalingan iyon. Mas pinaniwalaan ko ang pangalawang opsyon. Lubha siyang desperado na makahanap ng paraan at patunay ng kanyang pagkalalaki, na handa siyang maniwala sa anumang kasinungalingan, gaano man ito kahalata. Nang makita niyang hindi ako nag-react ng dramatiko, nagpatuloy siya, kailangan kong panagutan siya at ang bata. Kailangan kong bigyan sila ng tahanan, ng apelyido ang anak ko. Maghiwalay na tayo. Binigkas niya ang salitang idiborsyo ng napakagaan. Sigurado akong naghanda siya para sa isang labanan, para umiyak ako, magmakaawa, kumapit sa kanya, para mag-apela ako sa aming mga taon, sa kanyang ina. Nagkamali siya. Tiningnan ko si Miguel, ang lalaking minsan kong minahal ng buong mundo, ang lalaking pinaghirapan kong ipagtanggol sa loob ng 5 taon mula sa stigma ng pagiging baog, para protektahan ang kanyang marupok na pagmamalaki. At ngayon ay hinihingi niya ang diborsyo gamit ang dahilan ng isang batang may hindi tiyak na pinagmulan, sinasabing kailangan niyang panagutan ang kanyang responsibilidad. Ang kanyang kapalaluan ay pinutol ang huling hibla ng pagmamahal na natitira sa akin. Ayos lang. Bibigyan kita ng diborsyo, sabi ko sa isang malinaw at kalmadong boses. Ang aking kapanatagan ay tila mas nagulat sa kanya, kaysa sa kung sinampal ko siya o gumawa ng eksena. Ano? Anong sabi mo? Nanigas si Miguel, nakatitig sa akin. Na tinatanggap ko ang diborsyo, inulit ko, binibigyang diin ang bawat salita. Kung gusto mong panagutan ang babae at ang bata, sige. Ihanda mo ang mga papeles o ako ang gagawa. Mas mabilis. Pipirmahan ko. Ang pagkagulat sa mukha ni Miguel ay nagbago sa isang bagay na tila kahihiyan. Hindi niya inaasahan na ganoon kadali akong susuko. Siguro inaasahan niyang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagkakita sa akin na nagdurusa. Elena, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Alam kong nagulat ka, pero ito ay isang desisyon na matagal ko nang pinag-isipan. Tiningnan ko siya ng malamig. Hindi ako nagulat, Miguel. Ikaw ang dapat mag-isip ng mabuti. Pero problema mo na iyon. Pagod na ako. Sa loob ng 5 taon, nabuhay ako para sa iyo, para sa pamilyang ito, para sa iyong reputasyon. Sawa na ako. Kaya, dapat nga kitang pasalamatan sa pagbibigay sa akin ng paraan para makalaya. Tumayo ako. Tungkol sa ari-arian, ang kondo unit na ito ay nasa pangalan nating 2. Ibebenta natin ito at hahatiin ang pera. Bawat isa sa atin ay kukunin ang kanyang kotse. Hindi ko kailangan ng ni isang piso mula sa kompensasyong pensyon. Ngayon din, mag-iimpake na ako at aalis. Ikaw, Miguel, tumayo siya ng biglaan. Nagsasalita ka na parang matagal mo nang inaantay ang sandaling ito. Saan ka pupunta? Hindi mo na iyon problema. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang tanging interes ko ay kung kailan tayo pupunta sa hukuman. Ang aking kapanatagan at determinasyon ay nagwasak sa script na kanyang inisip. Gusto niyang siya ang magbigay ng kalayaan, ang nasa posisyon ng nakatataas, ngunit ang aking pagtanggap ay nagpabago sa kanya bilang ang iniwan.
Sige, kung gusto mo, ungol niya, ang galit ng duwag ay nakakulong. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay nang wala ako. Sino ka sa tingin mo? Ayoko nang makinig pa. Nilampasan ko siya at pumasok sa kwarto. Kinuha ko ang pinakamalaking maleta mula sa ilalim ng kama at sinimulan kong ilagay ang aking mga damit at personal na gamit. Iniwan ko ang lahat ng bagay na naglalaman ng aming mga alaala, kasama na ang litrato ng kasal. Ayoko nang magdala ng anumang bagay na magpapaalala sa akin ng 5 taon ng impyerno. Nang lumabas ako sa sala dala ang maleta, nakatayo pa rin si Miguel sa parehong lugar, tila napako. Tiningnan niya ako ng maihalong galit, pagkalito, at marahil isang bahagyang takot. Sabihan mo lang ako kapag may papeles na, sabi ko bilang paalam. Binuksan ko ang pinto, lumabas dala ang maleta nang hindi man lang lumingon at isinara ito ng malakas. Ang boom na iyon ay hindi lang ang katapusan ng isang kasal, kundi ang katapusan ng aking katangahan. Hindi ako nagpatulo ng kahit isang patak ng luha nang lumabas ako sa kondo unit na iyon. Tumawag ako ng taxi, inilagay ang aking tanging maleta, at pinakiusapan ang driver na ihatid ako sa pinakamalapit na hotel. Nanatili ako doon ng 2 araw habang naghahanap ng bagong kondo unit. Sa aking naipon at kalahati ng pera mula sa pagbebenta ng lumang kondo unit, na humigit kumulang 3 milyong Philippine pesos, Gihi 3 milyon, wala akong anumang alalahanin sa pananalapi. Mabilis akong nakahanap ng isang maliit na studio unit sa isang lungsod na malayo sa dati kong tinitirhan. Ito ay isang magandang kondo unit na may maaraw na balkonahe. Sa araw ng paglipat, ang tanging pag-aari ko ay isang maleta at isang bagong kutson, ngunit nakatayo ako sa gitna ng walang laman na silid, naamoy ang sariwang pintura, at nakaramdam ako ng isang kakaibang kapayapaan. Tila sa unang pagkakataon sa 5 taon, sa wakas ay nakakahinga ako ng maluwag. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng totoong kapayapaan. Hindi ko sinabi kanino man, maging sa aking mga magulang. Sinabi ko lang sa kanila na mayroon akong ilang problema sa aking asawa at kailangan ko ng oras para sa aking sarili. Ayoko silang mag-alala. Ang proseso ng diborsyo ay nakakagulat na mabilis. Mukhang nagmamadali rin si Miguel na ayusin ang kanyang bagong babae. Nagkita kami sa Hook. Ang buhay ko ay bumalik sa dati nitong daloy, ang trabaho, ang kalusugan, ang aking kalooban, lahat ay maayos. Nasasanay na ako sa paghahanda ng aking tsaa tuwing umaga, sa pagluluto ng simpleng hapunan, at sa panonood ng magandang pelikula nang hindi na kailangang makipagbahagi kanino man. Ang kalayaang ito na dumating matapos ang maraming taon ng pagpasa ng isang mabigat na pasanin ay tunay na mahalaga. Halos nakalimutan ko na sila, kung hindi lang dahil sa isang hindi inaasahang tawag. Matapos ang huling pag-uusap namin, akala ko'y hindi na muling tatawag si Aling Rosa. Nilinaw ko na sa kanya na ayaw kong makialam sa mga problema ng kanyang pamilya, ngunit nagkamali ako. 1 linggo ng gabi, 1 buwan matapos ang huling tawag, muling lumitaw ang hindi kilalang numero sa aking cellphone. Sa pagkakataong ito, nag-atubili ako ng kaunti, ngunit sa huli ay sinagot ko, "Hello, Elena." Ito ang parehong pagod na boses, ngunit sa pagkakataong ito ay bahagya itong nanginginig, tila wala na siyang lakas. Masama ba ang pakiramdam niya? Ang hulit-huli, siya ay naging biyenan ko. Hindi ko maiwasang mag-alala nang marinig ko siyang ganoon. Hindi, ayos lang ako. Mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Tanging ang malalim niyang paghinga ang maririnig. Anak, hayaan mong tanungin kita ng isang bagay at kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Kumabog ang dibdib ko. Opo, ano po iyon? Noong araw na pumunta kayo sa fertility clinic, naramdaman kong tila nahulog ang puso ko. Ano? Ano ang sinabi ng doktor? Talaga bang sinabi niya na ikaw ang may problema? Nagulat ako. Bakit niya itatanong ito ngayon? Hindi ba niya ito tinanggap noon at ipinagkalat pa sa buong bayan na ako ay baog? Aling Rosa,
matagal na po iyon, sabi ko, pilit na inililihis ang usapan. Ayoko nang hukayin ang nakaraan na matagal ko nang pinilit ilibing. Hindi ako uhaw sa paghihiganti. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Sabihin mo sa akin, biglang tumalas ang kanyang boses, ngunit maihalong pagkabigo. Sabihin mo sa akin ang totoo, Elena. Sabi ba ng doktor na hindi ka magkakaanak? Oo, hindi niya matapos ang pangungusap. Narinig kong humihikbi siya sa kabilang linya. Umiiyak siya. Si Aling Rosa, ang babaeng matagal akong pinahirapan, ay tumatawag sa akin para umiyak. Ano po ang nangyari? Bakit biglang? Si Jasmine, hikbi niya. Kahapon, nagpa-ultrasound siya at sinabi ng doktor na halos 6 na buwan na siyang buntis. Nagbilang ako sa isip ko. 2 buwan na buntis si Jasmine nang humingi ng diborsyo si Miguel. Ngayon, halos 3 buwan na ang nakalipas. Paano nangyari na halos 6 na buwan na siya ngayon? Hindi ako tanga, Elena, patuloy niya, umiiyak ng walang tigil. Ang babaeng iyan ay nasa bahay pa lamang ng 3 buwan. Nang dalhin siya ni Miguel, sinabi niya na 4 na buwan na siyang buntis. Kahit matanda na ako at mahina ang aking alaala, marunong akong magdagdag at magbawas. Paano nangyari iyon? Tinanong ko si Miguel at sinigawan niya ako na nagkamali lang daw ang doktor, pero nakikita ko ang kanyang tiyan at alam kong hindi posible. Sabihin mo sa akin ang totoo, Elena, pagmamakaawa niya. Si Miguel ba ay may problema noong araw na iyon? Huminga ako ng malalim. Kailangan ko bang sabihin sa kanya? Mas gagaan ang pakiramdam ko kung gagawin ko, ngunit pagkatapos ay muli akong mahihila sa lusak na iyon. Aling Rosa, sabi ko sa isang matatag, ngunit magalang na boses. Pasensya na po, pero hindi ko po kayang sabihin sa inyo. Ito ay sa pagitan lang namin ni Miguel. Ngayon, diborsyado na kami at wala akong karapatang magsalita tungkol sa kanya. Elena, ikaw mukhang galit siya sa aking pagtanggi, ngunit basag ang kanyang boses. Napakabait mo pa rin. Matapos ang lahat ng ginawa ko sa iyo, hindi po ako mabait, Aling Rosa. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik, putol ko sa kanya. Ang problemang iyan, tanungin niyo po ang anak niyo, si Miguel, o ang bago niyong manugang, si Jasmine. Ako ay isang tao lamang mula sa nakaraan. Mag-ingat po kayo. Paalam. Ibaba ko ang telepono nang hindi na hinintay ang kanyang sagot. Sumandal ako sa pader, kumakabog ang puso ko. Nagsisimula na ang gulong matagal ko nang inaasahan. Ang sumunod na nangyari, nalaman ko lamang sa huli. Matagal na matapos ang lahat, isang hapon, nang matapos na ang lahat, isang Aling Rosa na puno ng pagsisisi ang humawak sa aking kamay at ikinuwento sa akin ang nangyari noong gabing iyon. Matapos ang aming tawag, si Aling Rosa ay labis na nasaktan. Ang pagdududa sa kanyang isip ay lumago ng walang kontrol. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak, na laging ipinagmamalaki niya, ay niloko siya. Ngunit ang mga petsa ay napakalinaw. Si Miguel at Jasmine ay lumipat na sa lungsod, tulad ng gusto niya. Nagrenta si Miguel ng isang mamahaling condo unit para sa kanila at sinasagot ang lahat ng gastos. Naiwan si Aling Rosa na mag-isa sa walang laman na bahay sa bayan, na kinakain ng galit, pag-aalala at kalungkutan. Isang araw, nagpasya siyang ayusin ang silid na ginamit namin noon. Mula nang umalis ako, sarado ang silid na iyon. Hindi pinapapasok ni Miguel ang sinuman at ayaw din niyang pumasok. Ang silid na iyon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng mga hindi magandang alaala ng isang may depekto na manugang. Ngunit sa araw na iyon, may gumabay sa kanya patungo sa silid. Binuksan niya ang pinto gamit ang isang susi. Lahat ay katulad ng araw na umalis ako, na may manipis na alikabok sa mga muebles. Tila may natitira pang bahagyang amoy ng aking pabango. Tumingin siya sa paligid, sa tokador na ginagamit ko, sa kama na siya mismo ang pumili para sa aming kasal. Kakaiba, nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Nagsimula siyang maglinis.
Habang inaayos ang lumang damit ni Miguel, binuksan niya ang itaas na drawer, kung saan ko inilalagay ang aking mahahalagang gamit. Mayroon doong ilang damit na hindi ko nadala. Bumuntong hininga siya, at nang subukan niyang tiklupin ang mga ito, nakaramdam siya ng matigas na bagay sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ito ang aking maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa sandaling iyon, kumabog ang kanyang puso. Dahil sa isang kutob, binuksan niya ang kahon. Sa loob, wala siyang nakitang alahas o patunay ng pag-ibig, kundi isang dilaw na papel na i-4, nakatupi sa 4. Ngunit ang manipis na piraso ng papel na iyon ay naglalaman ng isang sikreto na sapat na mabigat upang wasakin ang lahat. Ito ay isang ulat mula sa Departamento ng Ginekolohiya ng Ospital ng Maynila Medical Center na may petsang 3 taon na ang nakalipas. Ang alaala ng araw na iyon ay bumalik, sariwang-sariwa na tila kahapon lamang. Dahil matapos ang 2 taon ng kasal, ay walang dumating na sanggol, pumunta kami sa ospital. Sa una, mahigpit siyang tumanggi. Bakit ako magpapatest kung malusog ako? Sabi niya, ngunit sumuko siya dahil sa panggigipit ng kanyang ina. Nakaupo kami sa opisina ng head ng department, isang doktora na nasa gitnang edad na may mabait na tingin. Sinuri niya ang 2 ulat, salitan ang tingin sa isa't isa, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ako. Elena, dahan-dahan niyang sabi, ang iyong mga resulta ay ganap na normal. Ang matris, ovaryo, lahat ay malusog. Wala kang anumang problema sa pagbubuntis at panganganak. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sumunod niyang binasa ang mga resulta ng kanyang anak. Miguel Valbuena, 35 taong gulang. Mga resulta ng pagsusuri ng semilya. 3 beses binasa ni Aling Rosa ang huling linya, kinusot ang kanyang mga mata at muling tiningnan. Ang kaligtasan ng sperm, halos 0%. Konklusyon, baog, imposible ang natural na pagbubuntis. Sa sandaling nabasa niya ang huling salita, nahulog ang papel mula sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-alingaw sa kanyang mga tainga at nagsimulang umikot ang mundo. Nanginginig siya at kumapit sa gilid ng kama. Hindi, bulong niya. May pagkakamali. Yumuko siya at dinampot ang papel. Sa pagkakataong ito, ang bawat titik ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang pangalan ng kanyang anak, ang pirma ng doktor, ang pulang selyo ng ospital, ang katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang isang malamig na tubig. Ang kanyang anak na si Miguel, na laging ipinagmamalaki niya, na laging pinoprotektahan niya, siya ang hindi makapagkaanak. At ano ang ginawa niya sa loob ng 5 taon? Pinilit niya ako, tinuro niya ako, tinawag niya akong baog, ipinagkalat niya sa buong bayan na ako ang hindi makapagkaanak, itinulak niya ang kanyang anak na iwan ako at maghanap ng iba. At ako, ang manugang na labis niyang hinamak, alam ko ang lahat. 3 taon ko nang alam ang katotohanan. Ngunit wala akong sinabi. Nanatili akong tahimik. Tinanggap ko ang lahat ng kahihiyan at mga malupit na salita. Para sa kanyang asawa, para sa kanyang duwag na anak. Bumagsak si Aling Rosa sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Umiyak siya. Umiyak na parang bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, ikinuwento niya sa akin, hindi siya umiyak dahil baog ang kanyang anak. Umiyak siya dahil sa sakit para sa akin, ang kanyang dating manugang, na kinailangan magtiis ng ganoong kalaking kawalang katarungan. Ang sakit at sakripisyo ko ay higit pa sa kanyang maisip. At umiyak siya dahil sa kahihiyan sa kanyang sariling katangahan at kayabangan at sa anak na kanyang pinalaki. Hindi lamang siya isang baog na lalaki, kundi isang masamang tao. Alam ang totoo, alam na ang kanyang asawa ay nagpapakasakit para sa kanya, hinayaan niya akong magdusa at ginamit ang sakripisyo na iyon bilang dahilan para magtaksil. Diyos ko, ano ang ginawa ko? Sigaw niya sa walang laman na silid. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit sa halip na kaluwagan, ito ay nagdala ng mas matinding sakit.
Pagkatapos, isa pang pag-iisip ang dumaan sa kanyang isip. Kung baog si Miguel, kaninong anak ang dinadala ni Jasmine, ang tagapagmana na matagal niyang inaasahan? Tumayo si Aling Rosa, nanginginig. Mahigpit niyang kinapit ang ulat sa kanyang kamay. Kumulo ang kanyang dugo. Niloko siya. Niloko ang buong pamilya. Ang kanyang tangang anak ay hindi lamang naging biktima ng pagtataksil, kundi nagdala pa ng isang manloloko sa bahay at pinagsilbihan pa ang kanyang matanda ng ina. Kailangan niyang ayusin ang lahat, kailangan niyang ilantad ang lahat. Tiningnan niya ang kalendaryo. Sa weekend na iyon ang anibersaryo ng pagkamatay ng lolo ni Miguel. Magtitipon ang buong pamilya. Si Miguel at ang babaeng iyon ay tiyak na darating. Perpekto. Nagpasya siya na bibigyan niya sila ng isang napaka-espesyal na regalo. Minamahal naming tagapakinig, kung kayo ay nakikinig pa rin sa bahaging ito ng kwento, ibig sabihin, kayo ay kasama ko sa bawat pahina ng buhay ni Elena. Naramdaman niyo rin ba ang bigat ng katotohanan ito? Ang desisyon ni Aling Rosa ay hindi madali, ngunit ito ba ang tamang pagpili? Kung mayroon kayong sariling karanasan o kuro-kuro, ibahagi sa comment section sa ibaba. At kung gusto ninyong malaman ang kinahinatnan ng tahimik na ganti na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel upang hindi mapalampas ang susunod na bahagi. Ang inyong suporta ay ang pinakamalaking inspirasyon ko para ikwento ang nalalabing bahagi ng kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi ko alam ang tungkol sa bagyong tahimik na namumuo sa bahay sa bayan. Ang buhay ko ay nagpapatuloy ng payapa. Ang trabaho ay maayos at ipinahiwatig ng aking boss na iaangat niya ako bilang Assistant Financial Director. Nag-enroll ako sa mga klase ng flower arrangement. Naramdaman kong tila muli akong nabubuhay. Isang linggo, nang mangyari ang lahat, ginagawa ko ang aking unang flower arrangement gamit ang mga krisantemo nang tumunog ang telepono. Si Tia Lourdes ito. Kapag tumatawag si Tia sa mga oras na iyon, ibig sabihin ay may malubhang nangyari. Tia, ako ito. Elena, nagulo na ang lahat. Nagulo na ang lahat. Ang boses ni Tia, na karaniwang malakas, ay puno ng matinding pagkasabik at pagkamangha. Tia, kumalma po kayo. Ano po ang nangyari? May nasaktan po ba? Bigla akong napatayo na alarma. Hindi ito totoong sunog. Ang bahay ni Miguel ay baliktad na. Sana nandoon ka. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito. Pinigilan ko ang aking hininga. Ano po ang nangyari, Tia? Pakikwento po ng detalyado. Ngayon ang anibersaryo ng lolo ni Miguel, patuloy ni Tia, nanginginig pa rin ang boses dahil sa emosyon. Nandoon lahat ng kamag-anak. Dumating din si Miguel at ang Jasmine na iyon. Malaki na ang tiyan niya at mayabang. At si Miguel, ipinagyayabang sa lahat ng dako, sinabi pa nga na ang araw na ito ay dobling selebrasyon, ang anibersaryo ng kanyang lolo at ang araw na opisyal niyang i-anunsyo na magkakaroon siya ng anak. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang script na aking inisip ay nagiging katotohanan. Nakatayo si Miguel sa gitna ng bahay at sinabi niya, patuloy ni Tia, salamat sa ating mga ninuno na kahit na ang dating asawa ko ay. Ganoon, naawa ang langit sa akin at binigyan ako ng anak para maipagpatuloy ang angkan. At pagkatapos niya, alam mo ba kung sino ang dumating? Si Aling Rosa, ang dati mong biyenan. Lumunok ako. Diyos ko, Elena. Mukhang iba na siya. Ang kanyang mukha ay malamig na parang yelo, ay hawak na tumpok ng mga papeles sa kanyang kamay. Tumayo siya sa gitna ng sala, sa harap mismo ni Miguel. Huminga ng malalim si Tia. Namayani ang katahimikan at siya, tiningnan si Miguel sa mata, sinabi ang bawat salita, Miguel, kakasabi mo lang na ang iyong dating asawa, si Elena, ay walang anak. Kumabog ang puso ko. Nanigas si Miguel at nagsimulang umungol. Nanay, bakit ka ganyan? At pinutol siya ni Aling Rosa,
itinaas ang tumpok ng mga papeles at sumigaw, "Ngayon, sa harap ng ating mga ninuno at ng buong pamilya, linawin ko kung sino ang hindi magkakaana." Hindi ko na kinaya at napasigaw ako ng malakas. Basag ang boses ni Tia. Ito ay isang ulat mula sa ospital ng Maynila Medical Center. Ang anak ko, si Miguel Valbuena, ay baog, hindi magkakaanak, at sa loob ng 5 taon, ang dati kong manugang, si Elena, ay mag-isang pinasan ang hindi makatarungang akusasyong ito para protektahan ang duwag na asawang ito. Napaupo ako sa silya. Nailantad na niya ang lahat. "Tia, at ano po ang nangyari?" tanong ko, nanginginig ang boses. "Hindi ka panipaniwala," halos pasigaw na sabi ni Tia. Nagkagulo ang buong bahay. Lahat ay bumubulong. Walang sinuman ang makapaniwala sa naririnig nila. Si Miguel, nagulong-gulo ang mukha, ay sumugod kay Aling Rosa para agawin ang mga papeles. "Nanay, ano ba ang pinagsasabi mo? Ibigay mo sa akin." Ngunit malakas si Aling Rosa. Inilayo niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Hindi ka naniniwala? Babasahin ko ito ng malakas sa harap ng buong pamilya." Baog. Imposible ang natural na pagbubuntis. Narinig mo ba ng mabuti, walang hiya ka? Nabaliw si Miguel. Tumakbo siya patungo kay Jasmine, na namutla at nagtatago sa isang sulok. Hinawakan niya ito sa braso at sumigaw ng desperado, "Magsalita ka. Sabihin mo na anak ko yan." "Sige, sabihin mo." Naiisip ko ang eksena. Isang lalaking nailantad ang katotohanan, desperadong kumakapit sa huling kasinungalingan. Ang babae ay nanginginig. Binabanit niya ang boses. Utal-utal siya kay Miguel. Kinakalog siya ni Miguel na tila bibigyan siya ng liig, sumisigaw, "Anak ko ba o hindi?" Hindi na kinaya ng babae, umiyak siya at bumagsak sa sahig. "Patawarin mo ako, Miguel, patawarin mo ako. Nagkasala ako ng mortal. Ang bata, hindi mo anak ang bata." Huminga ako ng malalim. Tapos na ang lahat. At alam mo ba kung ano ang nangyari pagkatapos? Muling tumaas ang boses ni Tia. Nanigas si Miguel, binitawan niya ito, nanginginig, tiningnan ang ulat, tiningnan si Jasmine, at biglang tumawa ng baliw. "Haha, hindi ko anak. Hindi ko anak." At matapos sabihin ito, bumagsak siya sa sahig. Nawalan ng malay. Ang bahay ay naging kaguluhan. Ang iba ay tumawag ng doktor, ang iba naman ay tumakbo patungo kay Miguel. Si Aling Rosa ay nakatitig sa kanyang nahulog na anak, hindi umiiyak, tanging isang ekspresyon lamang ng hindi maipaliwanag na sakit. Nagtipon ang mga tiyan ni Miguel sa paligid niya, tinawag siyang manloloko. "Walang hiya! Saan ka galing para linlangin ang aming pamilya?" Natakot siya, tumayo siya ng buong lakas at tumakbo palabas ng pinto. Tumakbo siya kasama ang kanyang tiyan. Nakakaawa, ngunit nararapat sa kanya. At nagising si Miguel, ngunit tila wala siya sa sarili. Wala siyang sinabi, tanging nakahawak lamang sa kanyang ulo. Inutusan ni Aling Rosa ang mga tao na ayusin ang lamesa ng anibersaryo at inihayag na kinansela ang lahat. "May malubhang nangyari sa aming bahay ngayong araw, kaya mangyaring umalis na po kayo." Umalis ang mga kamag-anak ng nagbubulungan. Mamamatay siya sa kahihiyan. Ibinaba ko ang telepono. Naramdaman kong tila nawalan ako ng lakas. Wala akong naramdamang kagalakan o kasiyahan, tanging isang malalim na pagod at kakaibang awa. Ang krisantemo na bagong ayos ko sa florera ay maganda, ngunit ang puso ko ay di maipaliwanag na mabigat. Matapos ang tawag kay Tia Lourdes, nanatili akong nakaupo, tuliro, ng matagal na panahon. Ang mga krisantemo sa florera ay nakakaakit, ngunit tila kakaibang malungkot. Wala akong naramdamang euforia, hindi ko naramdaman ang kagalakan ng nagwagi, tanging isang malalim na pagkapagod at isang kakaibang habag para sa kanila. Dali-dali silang nagtungo sa kanilang sariling trahedya. Nalito sila sa web ng mga kasinungalingan na sila mismo ang naghabi.
Bagaman wala ako doon, malinaw kong naimagine ang lahat sa pamamagitan ng nanginginig na boses ni Tia. Naimagine ko si Miguel matapos magising mula sa pagkawala ng malay, hindi sa isang malambot na kama, kundi sa malamig na sahig ng sala. Ang mga bisita ay umalis na, nag-iwan ng magulong lamesa ng handog at isang malalim na katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa libong insulto. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nakaupo sa sahig na nakatulala. Hindi na siya umiiyak. Ang sakit ay nagbago sa isang malalim na pagkabigo at isang nakakatakot na katahimikan. Nanay, sabi niya sa isang paos na boses. Hindi lumingon si Aling Rosa. Gising ka na pala. Kung gising ka na, linisin mo ang ginawa mong kaguluhan. At si Jasmine, nasaan? Walang duda na itatanong niya. Ito ang kanyang huling pag-asa. Ang patunay ng kanyang pagkalalaki. Tumakas na siya. Malamig ang boses ni Aling Rosa. At bakit mo siya hinahanap? Para hanapin ang babaeng niloko ka, o para hanapin ang dinadala niya na hindi mo dugo? Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang martilyo na tumatama sa dibdib ni Miguel. Nawala na ang lahat sa kanya. Ang huwad na pagmamalaki ng pagiging ama, ang kayabangan ng pagpapatuloy ng angkan, ang reputasyon sa harap ng kanyang mga kamag-anak, ang asawang nagpakasakit para sa kanya, at maging ang kanyang ina na laging nasa kanyang panig. Ngayon ay tinitingnan siya nito na parang isang estranghero. Iyon ang kanyang kaparusahan. Hindi ang mga suntok o ang mga insulto, kundi ang katotohanan mismo. Ang katotohanan ang naglantad sa kanya, ginawa siyang duwag, tanga, nag-iisa. Ang pagnanais na magkaroon ng anak, upang patunayan ang kanyang halaga, upang yurakan ang iba, sa huli ay kinain siya mismo. At ang babaeng Jasmine na iyon, saan kaya siya nagpunta? Marahil ay naghahanap ng isa pang walang muwang na lalaki. Ngunit ang kanyang buhay na tumatakas dala ang mabigat na pasanin, hindi rin magiging madali. Ang pagnanais ang gumabay sa kanila at ngayon ay kailangan nilang bayaran ang halaga ng pagnanais na iyon. Bumuntong hininga ako at tumayo upang ilagay ang natitirang mga krisantemo sa florera. Ang buhay ko, tulad ng florera na ito, ay kailangan ding ayusin. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Hindi nagtagal ang aking kapayapaan. 2 araw matapos ang kahilahilakbot na anibersaryo, nagsimulang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Nagtatrabaho ako kaya hindi ko sinagot. Ang numerong iyon ay tumawag ng 2-3 beses. Inilagay ko ito sa tahimik. Pag-uwi ko mula sa trabaho, nakita kong may 17 akong missed calls, lahat mula sa parehong numero. Nilamig ako. Pagdating ko sa bahay, muling tumawag ang numerong iyon. Huminga ako ng malalim, alam kong hindi ko na ito maiiwasan. Kailangan ko nang tapusin. Hello, Elena. Elena, ako ito, si Miguel. Ang boses sa kabilang linya ay basag sa desperasyon at pagsusumamo. Isang boses na hindi ko kailanman narinig, walang kayabangan o pagkabigo, tanging matinding takot. Mahigpit kong kinapit ang telepono. Ano ang gusto mo? Elena, patawarin mo ako. Naging masamang tao ako. Ako ang nagkamali sa lahat. Isa akong halimaw. Patawarin mo ako, Elena. Umiyak siya. Umiyak siya nang walang tigil sa kabilang linya. Ang lalaking sumigaw sa aking mukha na isa akong walang silbing asawa ay ngayon ay nagmamakaawa sa akin ng tawad sa pagitan ng kanyang hikbi. Nanatili akong tahimik. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Galit, hindi rin kasiyahan, tanging pagkapagod. Elena, pakiusap, magsalita ka, desperado niyang sigaw nang hindi makakuha ng tugon. Insultuhin mo ako, sampalin mo ako, pero huwag kang manatiling tahimik, pakiusap. Alam kong galit ka sa akin. Alam ko. Hindi ako galit, putol ko sa kanya. Ang aking boses ay kalmado. Sa pagitan natin, wala nang natitirang kahit damdamin ng galit. Diborsyado na tayo.
Hindi ko tinatanggap. Isa akong tanga. Niloko ako ng baliw na iyon. Elena, totoo, pasensya na. Pwede ka bang bumalik sa akin? Magsimula tayo ulit. Mag-ampon tayo ng bata. Wala na akong pakialam sa mga anak. Ikaw lang ang kailangan ko. Sinabi niya na ako lang ang kailangan niya. Kung 3 taon na ang nakalipas, siguro ay mababaliw ako sa tuwa, ngunit ngayon ay tanging isang mapait na tawa lamang ang naramdaman ko. Ang kailangan niya ay hindi ako, kundi isang kalasag, isang tagapagtanggol, isang huling pag-asa na kapitan matapos mawala ang lahat. Hindi niya ako hinahanap dahil naunawaan niya na mahal niya ako, kundi dahil wala na siyang ibang natitira. Miguel, sabi ko ng malamig at matatag, huli na. Nang talikuran mo ako, matagal na akong lumayo. Nagsimula na ako ng bagong buhay at napakasaya ko. Ayoko nang bumalik sa lusak na iyon. Elena, pakiusap, huwag kang ganoon kalupit. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon. Binigyan kita ng 5 taon. 5 taon kung saan pinasan ko ang isang hindi makatarungang akusasyon at tinanggap ko ang lahat para sa iyo. At ano ang ginawa mo? Niyurakan mo ang aking sakripisyo at pinagtaksilan mo ako. Ginamit mo ang aking pagdurusa bilang sandata upang sirain ako. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin, walang silbing asawa? Well, ako yon, ang walang silbing asawa. Bakit mo ako hinahanap ngayon? Hindi, noong panahong iyon, baliw lang ako. Ayoko nang makinig pa. Huwag mo nang tawagan ulit. Ang mga problema ninyo, sa iyo at sa nanay mo, solusyonan mo. Huwag mo akong isali. Paalam. Ibinaba ko ang telepono at agad na binlock ang numero. Agad kong nakatanggap ng mensahe mula sa ibang numero. Elena, pakiusap, huwag mo akong i-block. Nagmamakaawa ako. Pwede ba akong pumunta sa bahay mo? Kailangan kitang makita. Kumabog ang dibdib ko. Alam niya kung saan ako nakatira. Paano? Dumating pa ang isa pang mensahe. Nasa baba ako ng bahay mo. Giralda Building 30B, tama? Pakiusap. Bumaba ka, nagmamakaawa ako. Tumakbo ako sa balkonahe at tumingin sa baba. Isang payat at pamilyar na figura ang gumagala sa harap ng portal. Si Miguel ito. Tumingin siya sa itaas, tila alam niyang pinapanood ko siya. Umurong ako. Nanginginig ang aking mga kamay at paa. Sa unang pagkakataon mula nang magdiborsyo kami, nakaramdam ako ng takot. Desperado siya. At ang isang desperadong tao ay kayang gawin ang anumang bagay. Dali-dali kong isinara ang mga kortina at nilock ang pangunahing pinto. Hindi ako bababa. Kahit magdamag pa siya doon, hindi ako bababa. Nanatili si Miguel sa labas ng aking bahay buong magdamag. Hindi ako nakatulog. Nanatili akong nakaupo sa dilim, nakikinig sa doorbell, sa pagkatok sa pinto, sa kanyang basag na boses dahil sa iyak. Nakaistorbo pa nga siya sa mga kapitbahay. Kinaumagahan, habang naghahanda ako para pumasok sa trabaho, nandoon pa rin siya, nakaupo sa sahig. Nalutas ang sitwasyon nang dumating ang portero. Sa huli, kinailangan kong mag-apply ng day off sa trabaho. Hindi ako makalabas ng bahay, ngunit ang hindi ko inaasahan ay si Aling Rosa. Nang tanghali, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa pagkakataong ito, hindi ko sinagot, ngunit patuloy na tumawag ang numerong iyon. Pagkatapos ay isang mensahe. Elena, ako ito, ang dating mong biyenan. Pakiusap, sagutin mo ang telepono, nagmamakaawa ako. Nagulat ako. Nanginginig pa rin ang boses niya. Nag-atubili ako, ngunit sa huli ay sinagot ko, Aling Rosa. Elena, nasa iyo ba si Miguel? Ang kanyang boses ay puno ng pagkapagod. Nagulo siya buong magdamag sa portal. Natatakot akong lumabas, sinabi ko ang totoo. Malalim na bumuntong hininga si Aling Rosa.
Ipadala mo sa akin ang address, pupunta ako. Pupuntahan ko ang walang hiyang iyon at kailangan kitang kausapin. Nag-atubili ako. Ayoko silang makita pareho, ngunit hindi ko rin naman pwedeng hayaan si Miguel na patuloy na gumawa ng gulo doon. Sa huli, ipinadala ko sa kanya ang address sa pamamagitan ng text. 1 oras pagkatapos, tumunog ang doorbell. Sa pagkakataong ito ay hindi ito mabilis na pagkato. Tumingin ako sa peephole. Si Aling Rosa ito. Mag-isa lang siya. Siguro ay napigilan niya si Miguel sa baba. Binuksan ko ang pinto. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi ang Aling Rosa na kilala ko. Nawala ang kanyang mayabang at matalim na hitsura. Mukha siyang 1-0 taong mas matanda. Marami na siyang puting buhok at nanlulumong mga mata. Nakasuot siya ng lumang damit at may dalang tela na bag. Tiningnan niya ako at walang imik na lumuhod sa harap ko. Aling Rosa, ano po ang ginagawa niyo? Bulong ko na puno ng gulat, pilit na inaangat siya, ngunit inilayo niya ang aking kamay at umiling. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Elena, hayaan mo akong lumuhod. Patawarin mo ako, humihingi ako ng tawad. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ni Elena? Kayo ba, gagawin din ang kanyang ginawa kung kayo ang nasa sitwasyon niya, o may iba kayong pipiliin? Ibahagi ang inyong iniisip at damdamin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng pagmumuni-muni o nakaramdam kayo ng anumang emosyon, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na sa tingin nyo ay madadama rin ang bawat salita. At mag-subscribe sa channel Ang Tahimik na Ganti upang hindi mapalampas ang susunod na mga kwentong puno ng aral at misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon kayo mismo ang magiging bida sa sarili ninyong tahimik na ganti.